Ang akala ng karamihan kapag hindi ka nagkanin, mas magastos at saka nakakapanghina. Yun din yung akala ko dati. Kaya isi-share ko sa inyo kung ano yung kinakain namin sa loob ng isang araw. Para sa aming first meal, ito ay meatball na merong itlog sa loob. Mama ko yung nagpadala nito kaya hindi ko talaga alam kung ano yung recipe pero in-steam niya yan. Tapos pinainit lang namin by frying yung meatballs. Ito ang aming first meal or breakfast pero 1 p.m. na yan. Hindi naman kami tanghali na gising. Actually 5 a.m. pa nga lang gising na kami eh. Nagkataon lang talaga na 5 a.m. na kaming nakaramdam ng gutom. Aside sa meatballs, yung husband ko nagluto ng 4 na pirasong itlog, pero ito yung sa akin. Cucumber ko siya ipapares kasi hindi ko gusto yung ganong luto ng itlog. Noon, dahil puro sugary at high carb yung kinakain namin, ang bilis naming magutom. 6 a.m. pa lang kumukulo na yung tiyan, tapos after 2 hours, kailangan na namang kumain ng snack. Kung susumahin, mas magastos pa kami dati kasi ilang beses kami kung kumain. I-add pa natin yung 3-in-1 coffee. Samantalang ngayon, black coffee na lang yung iniinom namin. Palagi rin akong inaatake ng eczema at asthma dati, kaya yung budget namin sa gamot, ngayon, sa pagkain na lang napupunta. Kaya, oo, per meal, mas mahal kapag walang kanin kasi puro ulam yung kinakain mo. At maraming sakit yung kayang i-address nito, kaya minus check-up at minus gamot na rin. Health kasi talaga yung number one benefit nito, hindi lang pampapayat. Tama naman yung iba, napapayat ka pa rin kahit kumain ng rice, basta in moderation. Ginawa ko na rin dati yun eh, pumayat ako, pero hindi naman gumaling sa sakit. Eto na pala yung second and final meal namin, leftover na lechon yan, galing dun sa birthday ni Lola. Yung husband ko, pinares yan sa itlog, pero ako nagpapak lang ako ng lechon. Para naman sa dessert, ito ay gawa ng aking sister, ang sugar-free ube cake. Eto yung konting pasilip kung paano niya ito ginawa. Comment nyo sa baba kung gusto nyo malaman yung step-by-step na procedure. Dahil nakasanayan natin na every meal palaging may kanin, mahirap talaga siyang tanggalin sa simula. Pero once kasi nakasanayan mo, unti-unti mo na rin na mararamdaman yung gaan ng pakiramdam at yung benefits na kakambal nito. Para sa akin kasi, mas mahirap nung mga panahon na palagi pang nangangati yung balat ko. Mas hindi ko kayang isipin yung palagi na lang akong nakaasa sa nebulizer para lang makahinga ng maayos. At dahil insulin resistant ang aking asawa, for sure kung hindi namin ginawa yung ganitong lifestyle, mas magastos dahil sa mga gamot na kailangan niyang inumin. Eto na pala yung itsura nung binibake ng sister ko nung isang gabi. At inuwi na rin namin siya sa La Union. Hindi ko siya shinare sa mama ko at sa sister ko. Ayan na yung naging dessert namin sa araw na ito. And after that, uminom na lang kami ng tubig.